Ayan na. Okay. Have a blessed divine hope, divine peace, divine love, divine prosperity sa ating lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ngayon ay November 21, 2024 at ang oras ay 11:20 AM. Okay. Una at higit sa lahat ay wala mo na akong sawang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan. Sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang Banal Espiritu at ang Inang Lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay the Maharlika Kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay suma sa atin lahat. Kumusta kayo? Lahat ng mga kapatiran, no? At bagong lahat ay nais ko munang pasalamatan ang ating mga kapatid na walang sawa, no, sa pagtulong, sa suporta, sa malasakit, no? Sa pananampalataya ninyo sa kataas-taasan, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga mahal kong kapatid, meron na naman tayong bagyong kahaharapin. So ito yung sinasabi ko sa inyo, before the end of this 2024, there's a lot of challenges to us, no? Ayan na naman si bagyong Kirubin, no? Anyway, nagpapasalamat ako sa kataas-taasan sa pambihirang ipinagkatiwala, ipinagkalob niya sa aking karunungan para sa ating lahat. Makinig kayong lahat, ha. Ito bang mga bagyo ba, no? Not only the bagyo but iba't ibang salot, no? Nagpapasalamat ako, no, sa gabay, patnubay niya sa akin. Kasi nung last ay na wika ko, no, na itong mga kaganapang mga pangyayari na iba't ibang salot, no, na nangyayari sa buong daigdig, this is only the reflection ng mga pag-uugali ng tao. And thank you so much nga pala, no, credit to the owner. Thank you so much, no, kasi alam nyo, bagamat iba-iba tayo ng paniniwala, pananampalataya, I respect for that. At hindi ko sukat akalain na nandun talaga, kasi nung nabanggit ko ang mga bagyo na ito, mga diluvious reflection, no, ay tawag nito, ay ito'y resulta ng mga pag-uugali ng tao. And then kaninang umaga kasi nag-scroll ako ng cellphone ko, so may nakita ako, actually credit nga pala, no, to the mga kapatid nating mga andating daan, no, may nakita ako sa wall, dumaan sa aking wall, no, kay yung tungkol sa mga bagyo, basahin natin Jeremiah chapter 25 verse 32 to 33. So this is it, no. Ito bang mga pag-uugali ng mga tao kasi, no? At makinig kayo, tapusin niyo yung vlog ko. Nako, may update ako sa inyo, promise. May update ako sa inyo. No, may update ako sa inyo mga kapatid. Nasaan na yung si Jeremiah? Okay, Jeremiah chapter 25 verse 32 to 33. At kailangan kong gumamit ng aking pang-apat na paa. Charot. No? So, ayan. Sinasabi dito sa Jeremiah chapter 25 verse 32 to 33. Ito yan, ha, kung bakit nagkakabagyo dahil sa pag-uugali ng mga people. Okay. Ganito ang sinabi ng kataas-taasan, ano? Ang makapangyarihan sa lahat. Ang sakuna ay lumaganap na sa bawat bansa, parang malakas na bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig ng sanlibutan. Sa araw na yaon,
Makinig kayo. Ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay. Ayan na. Mapupuno, tama ba ito? Sa araw na iyon ay ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ng ating Panginoon. Okay? Hindi na sila tatangisan, titipunin o ililibing. Magiging dumi na lamang sila sa ibabaw ng lupa. So, itong mga nangyayari sa atin, biblically, nakapropesiya yan. Okay? So, ito yung sinabi ko nung nakaraan na ang mga tao, di ba, nanalangin, pero, sorry ha, hindi ko kayo ginajudge. Kumusta ang pagpapanalangin ninyo sa Panginoon? At kumusta ang Panginoon na tinatawag ninyo? No? Baka naman nag-Diyos-Diyosan lang yan. Be sure everything. No, so napakaliwanag kasi sabi ko nga sa inyo, ang aking mga pinapahayag sa inyo, it's not my own understanding. No? Without the leadings of the Holy Spirit, leading to is nothing. No? So, napakaliwanag yan. Ito yung may kinalaman sa mga bagyo. No? So, maliwanag sa inyo kung bakit nagkaganon. And take note ha. Kirubin is coming. I love it. Bakit sinasabi kong I love it? I, Lidimin Canuto, declared, bakit tuwang-tuwa ako? Yung mga judgmental dyan, daw kayo ha, makinig kayo. Bakit tuwang-tuwa ako sa mga pangyayari na mga bagyo, mga kung ano-ano pa? Na? Tapos yung iba sasabihin, naalala ko master, nung nandun ako sa Bicol, habang nagbubuga ang Mount Mayon, sabi ko, yay! Sige pa, buga pa. Ang tinawag sa akin, si Lidimin ay Satanas. Kaya matigas ang ulo. Tinawag akong Satanas. Sabi ko, bakit mo ko tinawag na Satanas? Sabi na, bakit tuwang-tuwa ka dyan? Nagbubuga na nga ng laba yung Mount Mayon. Ang sabi ko sa kanya, alam mo ikaw, sorry ha, alam ko pa naman ikaw ay isang may tungkulin sa simbahan, pero bakit ganyan ang ugali mo? Dapat ang mga bagay na yan, ikakagalak ninyo yung mga tunay na may pananampalataya. Dahil yan ay simbolo o signos or sign na maghahari na siya sa ating lahat. Ngayon sabihin niyo ako, mali ba ako? Mali ba ako? Tatawagin niyo pa kung Satanas, kayo talaga. Basahin natin sa Amos chapter 9 to 6. Abangan ninyo ha. Tutukan ninyo itong update ko sa inyo. Kayo mag-alala. At meron tayong tungkol sa Bangko Sentral na yan, sa IMF na yan, ha? Wait daw lang, ha? Mag-ano kayo dyan? Sana nag-gets ninyo, no? So, this is not my own understanding, mga mahal kong kapatid. Tingnan ninyo, ha? Palibasa kasi, si Lidimin Canuto, ito pinapractice ko na ito. Pinapractice ko na siya kasi hindi ko kabisado pagbubuklat. Unlike before, na pag sinabing ganito, nakikita ko agad. Ngayon kasi, well, siguro kailangan kong balikan yon. Amos, nasaan ka na? Char. No? Sa Amos chapter 9 verse 6, I think this is from ayun. No? Basahin natin to mga kapatid ha. Ano lang kayo dyan, relax lang kayo dyan, kaya mayroon ako importanteng sa inyo after this. Sa Amos chapter 9 verse 6, sinabi dito, okay, maliwanag dito ha, sana nag-gets ninyo ako, no? Sinasabi dito sa chapter 6, Amos chapter 9 verse 6, siya ang gumagawa ng mga sili doon sa kalangitan at naglalagay ng pundasyon nito sa ibabaw ng lupa. Inipon niya ang tubig sa dagat at ibinuhos yon sa lupa. No? Makapangyarihan sa lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. So maliwanag ba sa inyo? No, kung bakit ganon? Dahil ito'y sobra ng kasamaan ng tao. And speaking of kasamaan, ito tayo ngayon. Welcome, Bagyong Kirubin. I love it. Hoy, pansinin nyo na lang ang aking kwintas at yan ay sumisimbolo na sang-ayon siya sa akin. Okay, mga mahal kong kapatid, ganito yan.
makinig kayo, sana i-share nyo na ito habang nagla-live ako. Kung sino man sa inyo ang may mga kamag-anakan sa buong Metro Manila, especially in sentro ng Maynila, dito sa part ng Quiapo, dito sa part ng Tandang Sora, ngayon ay November. Abangan ninyo, makiramdam kayo, pero masabi ko lang, iwasan ninyo muna ang mga pamol-mol dyan. No? Hindi ako nagkikiji sa inyo ha, at hindi ko to ginagawa para kayo ay takutin, no? Hindi ko to ginagawa para maraming likes, maraming shares. Always remember that si Lidimin Canuto, ang pagla-live ko sa inyo ay taos puso ko yang ginagawa dahil sa tungkulin ko yan, no? At maghanda kayo ha, pakiramdaman, lakasan ninyong pakiramdam ninyo, no? Huwag kayong magkumpiyansa. Huwag ninyong ipariha ang panahon noon kaysa ngayon. Sa panahon noon, ang pagkakaalam ko, no? Kahit nga bukas ang mga bintana mo, wala nga magnakaw sa'yo. Ngayon nga, sa panahon natin ngayon, kahit naka-grills pa yan, sisirain pa ng mga magnanakaw So, the bottom line is, iba na ang panahon noon kaysa ngayon. So, kung kayo ay may mga kamag-anak dyan sa may Metro Manila, lalo na sa part ng Quiapo, sa part ng Tandang Sora, is be careful kayo ha. Dahil maraming mga bagay na alam nyo, wala kasing lihim na hindi binubunyag ng Panginoon. Basta Lidimin Canuto, nagbigay na sa inyo ng babala. And speaking of that, napagtanto ko na marahil, no? Itong mga bagyo na ito, sabi ko sa inyo, nakaprogram to lahat no? Itong mga bagyong ito ay inihanda talaga ito ng Panginoon, no? Kasi alam nyo, marami na naman kasi ang gustong sirain. Maraming gustong sirain ang ating pamahalaan ngayon, no? Alam niyo si Bongbong Marcos, ang ating mahal na presideng PBBM, ewan ko ba? Gusto ko lang maging honest sa inyo, but hindi po ako maka-PBBM. Hindi rin po ako maka-Duterte. Ang sa akin lang, what is the truth? Because the truth shall set us free. Okay? Kung ano yung katotohanan, yun ang katotohanan. So, to make the story short, Lidimin Canuto, sana naramdaman ninyo ang presensya ng aking mensahe sa inyo. Mag-ingat kayo dahil maraming bagay ang mga unexpectedly. No? Sa panahon natin ngayon, nakita nyo ba ang gi-share ko sa inyo? Nakuha ko lang din yun sa Facebook, ay sa TikTok. Alam mo master, no? Ging-filean pala ng case ang ating mahal na presidente ngayon. No? Actually, Ano ang ground ng speaking din sa mga yung sa PhilHealth Fund, mga fund. Okay, if we are talking about the fund, meron kasi nag-share sa akin, marami ang nag-share sa akin. Nagtaka rin ako sa kanila, bakit ginashare nila sa akin? ang isa lang ang pwedeng hatol doon. Kung yung pundo ng gobyerno ay ginalaw mo, marbleization. Ay, of course. But ngayon mga kapatid, tatapusin ko muna to ha. Speaking of mga fund, marami kasing nag-send sa akin that the BSP and the IMF, no? The IMF ay nag-meeting sila, nagkaroon sila ng systemic dialogue na nangyari ito noong November 19 at saka 2024 sa Cebu. Yung IMF, paliwanag mo sa International Monetary Fund. But anyway, mga mahal kong kapatid, ano ang impact sa inyo, no? Ano ang impact sa inyo kung nag-meeting sila? Dahil itong ibang mga organization, sinasamantala kasi ito na ayan na, magkaroon ng panibagong ganito, o kami wag niyo naman ganyanin ang natin. Kayong mga sumisira sa ating pamahalaan, no? Ipagpatawad,
No, kaya tayo nagkaganito, dilubyo dito, dilubyo doon. Sinasamantala rin ito ng ibang mga organization na, ayan na, nag-meeting na ang BSP, ang IMF, kasi magre-release na. Anong release pinagsasabi niyo? Maliwanag ang sinabi doon. No? Na, ano ba kasi, diba, nagkakaroon ng inventory, kaya walang release, Hiller. Huwag ninyong gagamitin ng mga bagay na yun para sa sarili ninyong kapakanan. Lalo nyo lang, ito lang, what I mean is, lalo lang nagiging sanhi ng kasamaan ng ating mundo. Malalaman lang na Ha? mali. No? Pag nag-audit. So, huwag niyong gamitin yan. The BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, yes, nag-uusap sila ng IMF para ito kung ano yung kanilang magagawang mga development. Pero yung ibang mga organisasyon, ginagamit nyo to eh. Ginagamit nyo to, no? Ayan na, nag-meeting ng ano kasi magre-release. Ano release sa mga mata nyo? Maya naman kayo. No? Kaya lalong sumasama ang ating bayan at dahil sa pagiging masama ng mga tao, yan, padadalhan tayo ng mga dilubyo, mga salot, mga lintian kayo. Ha? May nag-comment, bakit ganyan si Lidimin? Mura ng mura ay mga hinayupak. Alalahanin ninyo, ha? Maging si Kristo. Sabi ko sa inyo eh, divine king ng divine government dyan. Anong gusto nyo? Akala nyo magsigitag hallelujah, praise the Lord. Hiller! No? Hindi pa yan. Kayo talaga. Okay. Mga mahal kong kapatid, and speaking of that, no? Nandoon ang nag-meeting ang BSP and the BSP and the IMF. Nagmi-meeting po sila para po kung ano yung kanilang ang mga dapat gagawin, no? Mga development. Pero yung iba, ginagamit ang mga lintian na, ayan na, meeting kayo mag-release, pag sure mo dira, oy. Sus, Ginoo. And then ganito siya, speaking of Bangko Sentral, alam nyo mga mahal kong kapatid, natural lang yan, just lang yan eh, parang ito, ginabroadcast lang nila. Di ba nga, mga mahal kong kapatid, walang pinagkaiba yan noon. Since na ang ating mahal na Pangulong, former President Rodrigo Roa Duterte, di ba masyadong maingay noon ang tungkol sa bullet train project. Ayan na, bullet train. Bullet train kasi ganito, ganyan. Anong sinabi ko sa inyo? Ni isang pirasong bagon, walang tatakbo hanggang matapos ang termino ng ating mahal na Presidenteng Digong. Nangyari lahat yan. Bakit? Paano nga mangyayari yan? Wala ngang pondo. Bumalik na nga lahat-lahat, di ba? Kayo kapag magpatuloy pa kayo sa mga katarantaduhan ninyo, lalong magkakaroon ng salot. Kaya sabi ko nga sa inyo, welcome 2025, lalo na ang buong Kamindanawan. I don't know kung, I cannot please everybody, no? 2025 sa buong mundo, no? Nagira ngayon sa Israel at saka sa ning Israel. Pero sa buong mundo, ang pinakalilinisin ay ang Mindanao na naturingang the land of promise. Why? Nandito sa Mindanao ang mga mastermind ng mga parang may mga mikrobyong utak. Walang ibang kayong iniisip kundi pabagsakin ang ating pamahalaan. Mga lintian kayo. But okay lang yun. Okay lang yun. Tama yun. Sige, magpatay kayo dyan. Pag wala kayong magawa, it's my turn. Ha? Bala kayo. Sige, magpatay kayo dyan. Magpatay kayo. Magpatay kayo. The more na magkaroon kayo ng mga iniisip, no? Dahil akala ninyo, dahil marami kayong baril, marami kayong hukbo, no? Mga matatapang at tao kayo, akala ninyo, ang panukala ninyo ang magaganap. Hindi ang kagustuhan ninyo ang magaganap, kung hindi panukala ng kataas-taasan. Ano ito? Yung ipairal ang katarungan. Ha? May babasahin ako sa inyo, be? Basahin natin dito sa Pahayag, chapter 19, verse 2. Makinig kayo. Parang
awa nyo na. Huwag nyo naman samantalahan ng ating mga kababayan. Si Lady Min Canuto, ako kahit murahin ako ng nautangan ko, okay lang. Tanggap ko yun. At least hindi ko hindi ko ginuliktahan na, o ganito kasi meron magre-release ng milyon-milyon, mga hinayupak kayo. No? Mga hinayupak kayo. Ba't parang amoy marijuana? Ba't naamoy ko amoy marijuana ng diputa na yan? Ha? Amoy marijuana. Mukhang may mga ano dito kailangan natin itong Di ba sinabi ko na? Aha. Di ba sinabi Yung mga tumadat sila? Dito. why? Amoy marijuana No? Bakit alam ko ang amoy ng marijuana? Baka sabihin ninyo, siguro Lady Bin, adik ka hoy, pag sure kayo. Alalahanin nyo, nagre-rescue kami ng mga tao hanggat maaari na, pa noon yon, pero ngayon, di ba, iba na. Basahin natin sa Pahayag chapter 19 verse 2. Okay? Kayo talaga. Bakit ito? Ito ba yung sinulat ko? Pahayag chapter 19 verse 2. Saan na si verse 2? Hindi. Pahayag chapter 19 verse 12. Mag-umpisa tayo sa 19. Makinig kayo ha. Kayo para ito sa inyo. Okay. May pamagat ito na ang nakasakay sa kabayong puti. Bantay ba ito dyan ha? Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo. Ha? Tapat ang totoo. I don't know. No? And I don't know kung bakit. Kasi wag nyo sana itong mamasamain. Hindi ko to sinasabi sa inyo at hindi ko ito ipapakita sa inyo to encourage all of you na maniwala kayo sa akin. No? Kung hindi, pag-aralan nyo. Kasi may sinasabi dito na tapat ang totoo. One time, naglakbay diwa ang inyong abang lingkod. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo na lalo na may pagkakataon na talagang pag tinawag ako yung bang hindi ko siya nakikita ng mukhaan kasi sobrang liwanag niya. And the time na yon ay nagtaka ako bakit naging butterfly ako. Ako mismo naging butterfly. So to make the story short, pakikipag-usap, no, hindi ko to masyadong i-detail sa inyo kasi this is sagrado. No, pero doon sa pakikipag-usap namin, napag-isipan ko na sabihin mo nating trip ko lang. Napag-isipan ko na magpatato ako kasi doon sa panaginip ko. At yung tato na yon, kasi yung panaginip ko na yon, actually hindi siya panaginip, parang totoo talaga no? Na naging paru-paro ako. So, nagpatato ako, yan ang ibig sabihin ng tato ko. Ayan Ang nagkalagay niyan, butterfly, the truth and honor. So pag itagalog mo ang the truth and honor, ito yung tinatawag na tapat at totoo. So kanina, habang nakita ko ito, nag-reflect sa akin, nanindig ang balahibo ko. Nag-reflect sa akin yung sinabi ko sa inyo, naglakbay ako. So, yun lang, no? Ito yun ha, kayo talaga. Wag na kayong magkundinar sa akin. Wag niyo na akong batikusin diyan dahil yan lang naman ay binahagi ko sa inyo. Hindi ko naman sinabi sa inyo na maniwala kayo sa akin at hindi ko naman kayo ina-encourage, no? Binahagi ko lang kasi ito yung mga hiwaga, no? Mga hiwaga ng mga bagay-bagay, no? Ay ang mga tunay na spiritual, alam niyo kung ano ibig sabihin ng hiwaga. So to make the story short, ito yung nakalagay. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Kaya nga sabi ko sa inyo, ngayon pa lang, humihingi ako ng tawad sa inyong lahat, no? Kasi yung iba, to be honest, yung para bang hinahangaan ako, pero sabi ko nga, wag niyo kong hangaan. Kasi the time will come, ako na. Kung ang iba nagdeklara, mga reyna, mga hari, mga prinsesa, kung ano-ano, I, Lady Min Canuto, declared, no? Ako ang pinakamasamang nilalang na makikilala ninyo balang araw. Na? Bakit? Sabi ko nga, umiiyak nga ako Sabi ko, Ama, kung ito man ang ibinigay mo sa akin, gampanan ko, pero yung
araw ng iyong paghuhukom, sana maalala mo ako na tumupad lang ako kung anong atas mo sa akin, no? So, itong mensahe na ito sana ma-feel ninyo yung mensahe ko. Okay? So, parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Bakit kaya maraming korona ang sinasabi? Na nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Take note, nakakaalam ng kahulugan. Tapos kayo ngayon, lagi ko na lang makikita dito sa Facebook, nagtatalo-talo kayo ng pangalan ng Diyos. Siya kasi ang Diyos, ganito, ganyan, maliwanag sinabi sa pahayag no? Lihim. Kaya kung ibabalik natin doon kay Propetang Elias, may mga hula na pinasusulat, ngunit may mga hula na hindi pinasusulat, ngunit ito'y pinatatakan. Ito'y tatak espiritual. Maliwanag yan, no? At kung babasahin ninyo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 7, ang mga lingkod ng bagong tipan ay sa pamamagitan ng kautusan ng espiritual. Bagamat ngayon ay gumagamit ako ng banal na kasulatan, no? Pero hindi ako nakikipagdebate sa inyo kung anong pangalan ng Diyos na sinasabi ninyo. Mag-aaway lang tayo, basta ang malaga sa akin, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At gusto kong liliwanagin sa inyong mga isip, no? Hindi ko iniinsulto si Jesus Christ kasi yung sinasabi kong purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sa kapanahunan natin ngayon, huwag ninyong ikumpara sa panahon ni Jesus Christ kasi sa panahon ni Jesus Christ, yun yung panahon na ginampanan niya ang kanyang gampanin. No? Panahon ni Jesus Christ yun, nung siya ay pinadala dito sa atin para tubusin ang ating mga kasalanan. Pero sa totoo lang, ang naniwala lang naman din sa kay Jesus Christ, yun lang din naman ang naligtas. Sa panahon nila Noe, ang naniwala lang sa kanila, yun lang din ang naligtas. Walang pinagkaiba sa panahon natin ngayon. Ang naniwala kay Lidimen, yun lang maligtas. Na? Ano ba yung ligtas? Marami po. Kaya itong mga sakuna na ito, alam nyo yan bago nangyari lahat yan, nagbigay na ako. Actually, hindi lang naman ako no? Hindi lang naman si Lidimen. Pero tayo kasi, kapag nagbibigay tayo ng mga mensahe, siguro naman alam nyo yan, di ba? Ang itinataas ko ay ang kataas-taasan, hindi ang aking sarili. Because Lidimen Canuto is nothing. Basurahan ito. Without the leadings and guidance of the Holy Spirit, wala akong magagawa. Hindi ako makakapagsalita sa inyo. Hindi ako makakapagbahagi sa inyo ng mensahe. Yun po yung totoo. Okay? Okay, mamaya babasahin ko mga ano nyo. So, mga mahal kong kapatid, no? Habang hindi pa talaga oras ng paghukom, sana mag-gets, sana ma-feel ninyo yung presensya ng mensahe sa pagkakataon na ito. Na? Kaya ako, sa totoo lang, no? Sa totoo lang, minsan, hindi lang minsan meron talagang na umiiyak ako na ako na lang naaawa sa mga tao pag nakikita ako. Napipicture out natin ba? No? Makisuyo, pakipatay pala ng ilaw. No? So, ganun yun. Sa baba, pinakababa. Yan. No? So, ganun yun, mga mahal kong kapatid. Ayan, igaganyan ko. No? Para makita ninyo. Tanggalin ko na ito. No? So, ayan. Naglagay lang ako ng dyan. So, mga mahal kong kapatid, get ready kayo, ha? Kasi dyan sa Metro Maynila, Pero sabi ko nga sa kapatid, may mga bagay, masakit man, ako personally, masakit man para sa akin. Ngunit kung yun ang makakabuti sa ating lahat, yun ang nararapat. Kasi yung mga bagyo na yan, marami na tayong napatunayan sa inyo, no? Marami nang napatunayan si Lidimen sa inyo
sa tulong ng patnubay, gabay at pagbigay ng karunungan ng kataas-taasan sa inyong abang lingkod. Because Lidimin Kanuto is nothing. No? Nothing. So, lagi kong sinasabi, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. And thank you so much talaga dahil talaga lang naman, no, kaninang umaga, no, nagpapasalamat ako sa mga kapatid na sila mismo ay may mga testimony, no? Kasi yung mga iba may mga malubang sakit. So sabi ko, gawin natin ito and then wala ka ibang babanggitin, hindi na maraming kung ano-ano dyan. No, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Siyempre, magdasal din tayo kay Lord, no? So, itong mga pangyayari na ito, sinabi ko na nga sa inyo, no? In biblically speaking, unahin hanapin ang kanyang katotohanan at ang kanyang katwiran upang ang lahat ng mga bagay ay idaragdag sa atin. Kaya kung sa material natin to pag-uusapan, yung kaguluhan ninyong mga release dyan, walang release. Kasi hindi po account ang bubuksan. Kahit po wala nang mapaglagyan ng zero ang inyong mga gold bullion certificate, hindi po account ang bubuksan. Ito po'y may kinalaman sa seven sealed. No? In biblically speaking, may kinalaman po ito. Hello nga pala kay Lorna Rosales. Salamat kapatid sa pagpapaalala. Ako'y may dagdag kaalaman sa salita ng ating makapangyarihang Diyos. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat kapatid na Lorna Rosales. Okay, you can share po mga mahal kong kapatid. Ito po ang huling kaparusahan na gawin ni God na malapit nang magtapos. Yes, kapatid. Naniniwala ako dyan. Kay Juvil Yasor, hello po, sister. Mapagpalang magandang umaga po, sister. Purihin ang kataas-taasang Panginoong Diyos. No? Gob, mamaya ka na tumawag sa akin, Gob. Okay? Makapangyarihan sa lahat, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Have a blessed divine hope. Okay? Maraming salamat sa inyo kay kapatid na Rando Rialen. Thank you so much, no? Okay. Isang mapagpalang maganda araw kapatid Lidimin, lalo na sa iyo kapatid na Lidimin. Dapat po sa mga kapatid mas pagtuunan natin ang paghingi ng taos-pusong paghingi ng yes, tama ka kapatid, taos-pusong kapatawaran. Okay, kay Veronica Aiko, kay Susan Peralta Roco, kay Lynn Gilbana, kay Ramon Pataksil, kay Rando Rialin, nandyan siguro mga bandido na mga adik, ingat po kayo. Thank you kapatid na Rando Rialin. No, Juanito Resurrection Marasigan. Alam ninyo, hindi ko sinisiraan ng Mindanao, taga Mindanao ako eh. No? But the truth is the truth. Kung ano ang minimensahe ng Panginoon sa amin, we need to reveal. No? Hindi ko, gusto ko lang ililiwanagin na hindi ko pinasasama ang Mindanao. Nandito rin po ako sa Mindanao. Okay? But katulad ng sinasabi ko, that is the process to purify us. No? I don't know kung maniniwala kayo sa akin, yung mga gera dyan sa sa mga kapatid nating iba dyan, yung taga-Israel. Naku po, ang lilinisin po talaga ang buong Kamindanawan. Naturingan the land of promise. Pero welcome 2025, wawasi-wasin to. Pero magpasalamat kayo kasi linisin talaga eh, no? Matibay talaga to. No? So, ganun po. Prophecy is prophecy. No? Prophecy is prophecy, pero lagi niyong tandaan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Marahil siguro, pwede nating kahit papano, at least makakapaghanda tayo, no? So, sana naunawaan ninyo ang mensahe. Kay Aurora Samaringel, thank you so much. Kay LC Villar, kay Jimalin, Balangatan, Annalyn, Baling, kay Carlos Tumandong, Rando Rialin, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Thank you so much kapatid. No, kay Rods Opo Punsalan, Carolina Katungal. No, good morning
po, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. God bless. Thank you so much kay Praise Ordinar, ka Erlinda Gonzaga. Tama ka ma'am, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Miss Lidimen, salamat sa Diyos. Purihin ang nagsugo po. Okay, kanino pa? Kay Nyomi Lunasin Consuelo. Maayong buntag kapatid. Maulahig sa inyong okay lang yun kapatid. At least kay kapatid na Juvelin Villarreal. Thank you so much sa inyong kapatid. Ingat kayo dyan kapatid. No? Dyan sa Metro Maynila. Dahil, naku lang. Alam ninyo, no? Walang lihim na hindi binubunyag ang Panginoon. Mag-ingat kayo dyan mga mahal kong kapatid. Kasi may mga pangyayari na alam ninyo. Kaya, yung bilang paalala ay lagi tayong handa kasi ang Panginoon ay darating na parang magnanakaw na hindi natin alam. So katulad din ng mga masasamang tao, no? Yung iba hindi alam kung kailan sasalakay. Nako. Pakiramdam kayo diyan, Metro Maynila. So ako naman para sa akin, siguro kung 'yun ang nararapat, magpatay kayo diyan na matira matibay sa inyo. Ay puro man kayo matatapang, puro man kayo may makapangyarihan at bilib na bilib sa sarili. Sa halip na ang Diyos ang itaas, mga sarili niyo man ang itaas ninyo dahil nandyan kayo sa mga posisyon. Nandyan yung mga baril ninyo. Hala, sige, magpatay kayo dyan. Magpatay kayo ha? Magpatay kayo para mapabilang kayo dito sa gagawin na lang kayong parang pataba sa lupa. Huwag kayong magagalit sa akin. Huwag kayong magagalit sa akin. Sana na-feel ninyo yung babala ko sa inyo. Kaya wag kayong masyadong magpakapanti, Dahil syempre December ang mga tao mag-mall-mall. Alam niyo 'yon? Ewan ko lang sa inyo. No? So, kay Carmelita Sahagon, Fe Edulce, kay Anisita Gakutan, kay Belen Persia, kay Maria Luisa Basa, no? At marami pang iba. Mga mahal kong kapatid, sana naintindihan ninyo yon, naunawaan ninyo. Ang ganda basahin, no? Sa Pahayag, chapter 19, verse 16, verse 11, no? Basahin ko lang to ng diretso, Basahin ko lang, no break. Pagkaraan nito'y nabuksan ang kalangitan at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya, na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Just imagine. Naku, ano kaya to? Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan. Bakit kaya basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan? At ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sumunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. Ala kayo! May matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Naku, pag sinabi siguro niya, bansang ganito, magiging ganito ka. Naku! Kaya yung mga feeling-feeling dyan na makapangyarihan, tumigil kayo dyan. May matalim na tabak ang lumalabas sa kanyang bibig na gamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito, no? Sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos. Lagot kayo na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: Hari ng mga hari
at Panginoon ng Panginoon. Kaya nga purihin ang nagsugo, hindi ang mga snugo. Nakita ko naman ng isang anghel na nakasakay sa araw, nakatayo sa araw. Sumigaw siya ng malakas at tinawag ang mga ibon na sa himpapawid. Halik kayo, no? Sabi ng sang anghel, at magkatipon ang mga malaking handaan ng Diyos, no? Mga lasinggo ha, hindi ito maglalasing. Itong handaan na ito ay paghahanda to. Ito na yata yung tinatawag na Armageddon no? Kainin ninyo ang laman ng mga hari. Oh my God, kainin ninyo ang laman ng mga hari. Nako, baka mga cannibalism na tong mga to, no? And then, kainin ang laman ng mga hari, ng mga kapitan. Nako, lagot kayo. Ng mga kawal, ng mga kabayo at ng kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao. Halipin at malaya, hamak at dakila. Nako, may matitira pa kaya sa atin nito? May matitira kaya sa atin to? Ganito lang yun mga kapatid. Sa kabila ng inyong mga narinig, siya pa rin ang nakakahigit sa lahat. Pinakahihigit sa lahat. Yan ay isang babala lamang sa atin, no? Gob, mamaya ka na tumawag sa akin, Gob, parang awa mo na, no? Isang gobernador ng isang bayan, tumatawag sa inyong abang lingkod. Ewan ko kung anong kailangan nito, no? So, at nakita kong nagkatipon ang halimaw at mga hari sa lupa. Ito na yung sinasabi ko. Basahin nyo nga yan sa Book of Pahayag, no? Basahin nyo dyan. Marami kayong matutunan dyan, no? Marami kayong matutunan dyan. So to make the story short, mga mahal kong kapatid, nawa ang kalooban ng katastasan na masusunod. Ang pinakamahalagang nilalang na aking inaantay, naway loobin na ito'y makarating ng maayos, no? At ano man ang ipagkaloob ay magagamit natin yan sa paghahanda sa ating mga sarili. Kaya wala pa pong implementation, may lilinisin pa. At last, itong buong Kamindanawan ang pinakawawasi-wasi na paglilinis. Ang bayan ng Mindanao na naturingang the land of promise, ito ang lilinisin, pipigain. Lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. No? Kaya mga mahal kong kapatid, uulitin ko, doon sa mga organisasyon, siguro naman kahit paano may mga natitirang konsensya sa inyo, no? Yun bang pag-meeting ng BSP at saka IMF, wag niyo naman pong gamitin yan. Ayan na kasi magkaroon na ng ganito, ng ganyan. Di ba nga, ang Federal Reserve, nagkaroon sila ng meeting, no? Sila Jerome Powell, na magkaroon ng new currency, no? At ang new currency na yan, kapatid, yun bang magprinta ng panibagong pera? Kaya lang, paano nga magprinta ng bagong pera? Yung mga technicality na usapin ay karugtong ang ating bayan. Karugtong dito. Ang tanong, no? Sino ba ang mag-a-approve niyan? No? Bakit hindi na-aprobahan? Ang tanong ko, kilala nyo ba? Maraming nagpakilala. May nangyari ba? Dahil wala pong anumang accounts ang bubuksan. Hindi po accounts ang bubuksan. Sana maliwanag sa inyo yan. Ngunit subalit datapwat, ang mga hawak niyo pong mga accounts na yan, existing yan. Existing yan. Tandaan ninyo, no? Tandaan ninyo ha. Sample na lang ang
sample na lang yung palabas na Simba. No? Hindi maaari na ang korona ng leon na naturingan the king of the jungle ay ibibigay niya sa orangutan. Natural doon sa kanyang anak, doon sa ano niya, may nabasa pa ako ditong lahi ni David. Sandali lang. Ay nako, talaga kayo, talaga kayo. Nasaan na yon? May nabasa ako dito. Book of Payag yata yon. No? Yung tungkol sa maghahari ay ang nagmumula sa lipi ni Haring David, no? So kung tutusin Jesus Christ, so siyempre si Jesus Christ pumunta siya sa iyong ama sa kasalukuyan, sino ang tatayo ngayon? But always remember my my words. Emmanuel, God is with us. The blessed Redeemer, the living Word. So, siguro, yung iba, hinahanap si Kristo na nakalambitin sa krus. Yung siguro hinahanap ninyo. Yung gusto niyo may makita na another Kristo na naman. No? Ang makalambitin sa krus para maniwala kayo. Hindi po ganon. No? Sapagkat panahon ni Kristo yun eh. Panahon niyo yun ngayon eh. Kaya kung si dating Pangulong Digong pa, gumawa kayo ng sariling kasaysayan sa ating planeta. Kaya, I love it. No? So, ganun din ngayon. Sino man tayo sa mundong ibabaw na ito? No? Si Gob talaga. Ano man ang ipinagkaloob sa atin, ipinagkatiwala sa atin, sikapin natin. No? Para sa susunod na henerasyon ay maalala tayo na may maganda tayong legacy sa susunod na henerasyon. At hindi na nila maranasan pa ang mga paghihirap, no? Na mga naranasan natin. Kumbaga sa ating henerasyon ngayon, tuldukan na natin. Tuldukan na para hindi na nila maranasan ang mga naranasan natin. Kaya mga mahal kong kapatid, nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, kaunawaan, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Mulit sa muli, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat.